Kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60 anyos at napapansin mong humihina, lumiliit o tuluyan nang nawawala ang iyong paninigas, maaaring ito na ang pinakamahalagang mensaheng maririnig mo ngayong taon. Oras na para sa isang tapatang usapang lalaki tungkol sa isang bagay na mahalaga. Kalimutan mo na ang mga narinig mo dahil ang katotohanan, napakaraming kalalakihan ang nagsasayang ng mahalagang oras at pera sa mga tableta bomba at kung ano-anong pamamaraan, gayong ang tunay at pangmatagalang solusyon ay nasa loob na mismo ng kanilang mga katawan. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Wala ako ritong nag-aalok ng mahika. Narito ako upang ibahagi ang siyensya. Malapit mo nang matuklasan ang 5 simple ngunit mabisang galaw na natural na magpapanumbalik sa lakas-laki at tibay ng iyong paninigas. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan mula sa iba't ibang antas ng buhay, mula sa mga ehekutibo at veterano hanggang sa mga retiradong guro at mga lolo. Marami sa kanila tulad ng pasyente kong si Mang Juan, isang 88 anyos na retiradong bumbero, ang lumapit sa akin na naniniwalang huli na ang lahat pero hindi. Ang iyong katawan ay may kahangahangang sistema para makamit ang matibay at pangmatagalang paninigas at nagsisimula ang lahat sa mga kalamnan, daloy ng dugo at mga nerbiyos na araw-araw mong ginagamit ngunit malamang ay hindi mo pa nasasanay. Ito ang kabalintunaan. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang paninigas ay tungkol lang sa pagnanasa, ngunit sa katotohanan ito ay tungkol sa sirkulasyon, presyon at kontrol. Sa sandaling matutunan mong paganahin ang mga tamang grupo ng kalamnan, lahat ay maaaring magbago para sa iyong ikabubuti. Sa gabay na ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 ehersisyong aprobado ng doktor na nagpapalakas sa mismong mga sistemang responsable para sa natural at malakas na paninigas. Walang hulaan at walang gimmick. Sa ilang sandali, ibubunyag ko ang nag-iisang pinakamalakas at madalas na nakakaligtaang ehersisyo ng mga nakatatandang lalaki, ngunit hindi mo ito palalampasin. Manatili ka lang. Maaaring mabago nito ang lahat. Bago tayo magsimula, kung nakikita mong makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat kitang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo na mapapalampas ang anumang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para tulungan ang mga lalaking higit sa 80 na maibalik ang kanilang lakas at sigla. At kung tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, i-type ang "wa" sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0, ang iyong puna ay nakakatulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na makapagsisilbi sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na ang tunay na biolohikal na dahilan kung bakit humihina ang paninigas habang nagkakaedad at kung bakit hindi pangmatagalang sagot ang mga tableta, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Gagabayan kita sa una sa 5 mabisang ehersisyo na personal kong inirerekomenda
sa mga lalaking nasa edad 60, 70 pataas. Ang mga galaw na ito ay simple ligtas at napatunayang may tunay na pagbabagong maidudulot. Magsisimula tayo sa pinakamahalagang kalamnan na marahil ay hindi mo pa nasasanay ang direktang responsable sa katigasan ng iyong paninigas. Unang ehersisyo, ang Kegel lift. Targetin ang iyong nakatagong kalamnan sa paninigas. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na meron silang isang malakas na grupo ng kalamnan na tahimik na kumokontrol sa kanilang paninigas tibay at maging sa kanilang kakayahang makarating sa sukdulan. Ito ay tinatawag na pelvic floor at sa sentro nito ay isang pangunahing bahagi na kilala bilang pubococcygeus o PC muscle. Ito mismo ang kalamnan na ginagamit mo kapag sinusubukan mong pigilan ang daloy ng ihi. Ang pagpapalakas dito ay isa sa pinakamabilis at pinakanatural na paraan upang maibalik ang matibay at pangmatagalang paninigas nang hindi umaasa sa gamot. Ang Kegel lift ay isang simple at pribadong ehersisyo na nagpapagana at nagpapalakas sa nakatagong kalamnang ito. Ganito ito gawin: umupo o humiga ng komportable, huminga ng malalim at dahan-dahang pigain ang parehong kalamnan na gagamitin mo para pigilan ang pag-ihi. Panatilihin ang pagpigil na iyon sa loob ng mga 5 segundo, pagkatapos ay bitawan at magpahinga ng isa pang 5 segundo. Subukang gumawa ng 10 sunod-sunod na pag-uulit at gawin ito ng 3 beses sa isang araw. Pwede mo itong gawin habang nanonood ng TV, nakaupo sa sasakyan o kahit nakahiga sa kama. Walang makakaalam kundi ikaw lang. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng Kegel lift ay dahil direkta nitong pinapabuti ang kontrol sa daloy ng dugo sa loob ng ari. Kapag malakas ang kalamnang ito, nakakatulong itong ikulong ang dugo sa loob ng erectile tissue na nagpapanatili sa iyong paninigas na mas matigas at mas matagal. Pinapahusay din nito ang kontrol sa pagpapalabas ng similya na ginagawang mas matagal at mas kasiyasya ang mga intimong sandali. At ang pinakamaganda sa lahat, sa araw-araw na pagsasanay, maaaring lumitaw ang mga resulta sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Ngunit ang PC muscle ay isang bahagi lamang ng sistema. Upang tunay na mapahusay ang iyong paninigas at maibalik ang iyong kumpiyansa, kailangan mong pagbutihin ang pangkalahatang daloy ng dugo sa buong rehiyon ng balakang. At iyan mismo ang layunin ng ating susunod na ehersisyo. Kaya magpatuloy tayo sa ikalawang galaw, isang napakasimple ngunit napakabisa na maaari nitong bawasan ang iyong panganib sa erectile dysfunction ng mahigit 40. Kung nanonood ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga kaalamang ito, sige at i-type ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong kasama pa rin kita at sineseryoso mo ito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang ikalawang ehersisyo. Ikalawang ehersisyo, ang mabilis na paglalakad. Palakasin ang daloy ng dugo sa buong katawan. Maaaring isipin na napakasimple nito para maging totoo, ngunit isa sa pinakamabisang paraan upang palakasin ang iyong paninigas ay ang paglalakad ng mabilis, tuloy-tuloy at may layunin. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga ugat o arteries ay may tendensyang manigas, mas napapagod
ang ating puso at hindi na gaanong episyente ang sirkulasyon ng ating dugo. Pagdating sa pagkakaroon o pagpapanatili ng paninigas ang daloy ng dugo ang lahat, dito pumapasok ang mabilis na paglalakad. Ang mabilis na paglalakad ay hindi lang ehersisyo. Ito ay isang reseta para sa iyong sistema ng sirkulasyon. Ipinakita sa mga pag-aaral mula sa mga prestihiyosong institusyon tulad ng Harvard na ang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw ay maaaring makabawas sa panganib ng erectile dysfunction ng hanggang 41%. Hindi iyan mula sa tableta o pamamaraan, iyan ay mula sa paggamit ng iyong mga binti upang magbomba ang iyong puso at magbigay ng oxygen sa iyong katawan. Kapag naglalakad ka sa isang tuloy-tuloy at mabilis na bilis tumataas ang iyong tibok ng puso, lumuluwag ang iyong mga ugat at mas malayang dumadaloy ang dugo sa bawat bahagi ng iyong katawan kasama na ang ari. Magsimula sa simple. Isuot ang isang komportableng sapatos at lumabas para sa 20 hanggang 30 minuto araw-araw. Maglakad sa bilis na medyo magpapabilis ng iyong paghinga, ngunit kaya mo pa ring magsalita ng buong pangungusap. Subukang maglakad pagkatapos kumain o maaga sa umaga kung kailan natural na mas mataas ang iyong mga antas ng testosterone. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo hindi lang ang pagbuti ng kalidad ng iyong paninigas, kundi pati na rin ang mas magandang pakiramdam, enerhiya at pangkalahatang sigla. Sinusuportahan din ng paglalakad ang iba pang mga ehersisyo sa seryeng ito sa pamamagitan ng pag-init ng iyong ibabang bahagi ng katawan at pagpapabuti ng paggaling ng kalamnan. Ngunit habang pinalalakas ng paglalakad ang sirkulasyon, ang susunod na galaw na ating tatalakayin ay tumatarget sa mga kalamnan na nagpapatatag sa iyong balakang at nagbibigay ng pisikal na suportang kailangan para sa malakas at pangmatagalang paninigas. Ito ay simple, hindi mabigat sa katawan at direktang nagpapalakas sa pundasyon ng iyong katawan sa paraang madalas na hindi papansin ng karamihan sa mga lalaki. Patuloy na manood dahil ang susunod na ito ay isang game changer. Ikatlong ehersisyo, hip bridges. Palakasin ang iyong core at puwit. Pagdating sa pagpapanumbalik ng malakas at maaasahang paninigas, madalas na nakakaligtaan ng karamihan sa mga lalaki, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang balakang at puwit, glutes. Ang mga kalamnang ito ay hindi lamang para sa paglalakad o pag-akyat ng hagdan. Sila ang bumubuo sa estrukturang pundasyon ng iyong rehiyon ng balakang na direktang nakakaimpluwensya sa daloy ng dugo, katatagan at lakas sa tuwing nakikipagtalik. Ang mahinang puwit at malambot na core ay maaaring humantong sa hindi tamang pagkaka-align ng balakang, na bawasang sirkulasyon at kawalan ng lakas kapag pinakakailangan mo ito. Dito pumapasok ang hip bridges. Ang hip bridge ay isang simple at hindi mabigat na galaw na nagpapalakas sa puwit, hamstrings at ibabang bahagi ng likod. Upang gawin ito, humiga ng patag sa iyong likod na nakabaluktot ang mga tuhod at ang mga paa ay patag sa sahig, halos magkasing lapad ng balakang. Habang nasa gilid ang iyong mga braso, itulak ang iyong mga sakong at itaas
ang iyong balakang patungo sa kisame hanggang sa ang iyong katawan ay bumuo ng isang tuwid na linya mula sa iyong mga balikat hanggang sa iyong mga tuhod. Panatilihin ito sa loob ng 5 hanggang 10 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba pabalik. Subukang gumawa ng 3 set ng 10 hanggang 15 pag-uulit. Sa palagiang paggawa nito, sinasanay mo ang mga kalamnan na sumusuporta sa iyong pelvic floor at tumutulong na patatagin ang iyong ibabang gulugod. Ang katatagan na iyon ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na daloy ng dugo sa bahagi ng balakang at pinapabuti ang iyong kakayahang mapanatili ang paninigas habang may pisikal na aktibidad. Maaari mo ring mapansin ang pinabuting postura na bawasang pananakit ng likod at mas malaking kontrol sa pakikipagtalik. Marami sa aking mga pasyente tulad ni Mang Roberto, isang 72 anyos na lolo, ay nagugulat kung gaano kabilis napapabuti ng ehersisyong ito ang kanilang sexual performance. Madalas nilang sinasabi na mas malakas at mas may kontrol sila pagkatapos lamang ng ilang linggo. Pero hindi pa tayo tapos. Habang pinapalakas ng ehersisyong ito ang iyong bas, ang susunod naman ay pinaiigting ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-trigger ng natural na pagtaas ng testosterone nang walang injection gel o reseta. Ito ay isang galaw na hinahamon ang iyong buong katawan habang direktang pinapabuti ang iyong mga antas ng hormon at lakas ng kalamnan. Magpatuloy tayo. Ayaw mong makaligtaan ito. Ika-4 na ehersisyo, chair squats. Ibalik ang testosterone at muscle mass. Habang nagkakaedad ang mga lalaki, isa sa mga tahimik na pagbabagong nangyayari sa loob ng katawan ay ang unti-unting pagbaba ng testosterone. Ang mababang antas ng testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa enerhiya o kalooban. Direkta rin itong nakakaapekto sa pagnanasa kalidad ng paninigas at lakas ng kalamnan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay may ilang mga galaw na maaaring magpasigla sa sariling produksyon ng testosterone ng katawan sa natural at ligtas na paraan. Ang chair squats ay isa sa pinakamabisa at madaling paraan upang gawin iyon. Ang chair squats ay isang praktikal na ehersisyo na hindi nangangailangan ng kagamitan at tumatarget sa ilan sa pinakamalalaking kalamnan sa iyong katawan, ang iyong mga hita, quadriceps, hamstrings at puwit glutes. Ang pag-ehersisyo sa malalaking grupo ng kalamnan na ito ay napatunayang nagpapataas ng natural na antas ng testosterone at nagpapabuti ng pangkalahatang lakas, balanse at metabolismo. Upang gawin ang chair squat, tumayo sa harap ng isang matibay na upuan na magkasing lapad ng balikat ang iyong mga paa. Dahan-dahang ibaba ang iyong katawan na parang uupo ka. Bahagyang idampi ang iyong balakang sa upuan. Pagkatapos ay itulak ang iyong mga sakong upang bumalik sa pagkakatayo. Panatilihing nakataas ang iyong dibdib, tuwid ang likod, at iwasang gumamit ng mga kamay para tumulong. Subukang gumawa ng 2 hanggang 3 set ng 10 hanggang 15 pag-uulit. Bukod sa suporta sa hormone, pinapabuti ng chair squats ang sirkulasyon sa buong ibabang bahagi ng katawan, pinapahusay ang paggalaw
at tinutulungan kang mapanatili ang kalayaan at balanse habang nagkakaedad. Ngunit marahil, ang pinakamahalaga, nagtatayo ito ng uri ng praktikal na lakas na direktang nagre-resulta sa mas malakas at kumpiyansang paggalaw sa loob at labas man ng kwarto. Maraming nakatatandang lalaki ang natuklasan na ang pagdaragdag ng chair squats sa kanilang lingguhang gawain ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang paninigas, kundi nagpapaningas din ng kanilang pisikal na kumpiyansa sa mga paraang hindi nila inaasahan. Gayunpaman, ang pagpapalakas ay isang bahagi lamang ng puzzle upang tunay na maibalik ang sigla sa pakikipagtalik. Kailangan mo ring pagbutihin kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong katawan sa pagitan ng iyong utak nerbiyos at rehiyon ng balakang. Iyan mismo ang layunin ng susunod na ehersisyo at maaaring ito na ang nawawalang piraso na iyong hinahanap. Ikalimang ehersisyo, pelvic tilts. Pag-activate ng nerbiyos at flexibility. Gaano man kalakas ang iyong mga kalamnan, bahagi lamang sila ng equation pagdating sa pagkakamit ng matibay at pangmatagalang paninigas. Ang iyong nervous system o sistema ng nerbiyos ay may mahalagang papel sa pag-trigger ng pagnanasa, pagpapanatili ng kontrol at pagpapadala ng mga senyales na nagpapagana sa daloy ng dugo. Ngunit sa pagtanda, maaaring bumagal ang mga senyales na iyon. Ang maraming taon ng pag-upo, hindi magandang postura, o kawalan ng aktibidad ay maaaring makapiga sa mga nerbiyos sa rehiyon ng balakang na nagpapahirap sa iyong katawan na tumugon kapag kailangan mo ito. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pelvic tilts. Ang pelvic tilts ay isang banayad, ngunit napakabisang ehersisyo na muling gumigising sa koneksyon sa pagitan ng iyong utak gulugod at mga ari-arian. Nakakatulong itong mapabuti ang paggalaw, bawasan ang tensyon sa ibabang likod at higit sa lahat, pasiglahin ang mga nerbiyos na sumusuporta sa paggana ng paninigas. Upang gawin ang galaw na ito, humiga sa iyong likod na nakabaluktot ang mga tuhod at patag ang mga paa sa sahig. Higpitan ang iyong mga kalamnan sa tiyan at dahan-dahang ikiling ang iyong balakang pataas upang ang iyong ibabang likod ay dumikit sa sahig. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng mga 5 segundo pagkatapos ay mag-relax. Ulitin ang galaw para sa 10 hanggang 15 pag-uulit na nakatuon sa kontrol at makinis na paggalaw. Sa paglipas ng panahon, tinutulungan ng pelvic tilts na sanayin muli ang iyong katawan na tumugon ng mas epektibo sa estimulasyon. Pinapabuti rin nito ang postura at pagkaka-align ng balakang na nagbibigay daan sa dugo na mas malayang dumaloy at binabawasan ang presyon sa mga nerbiyos sa paligid ng prostate at ari. Maraming lalaki ang nakakapansin ng mas magandang pakiramdam, mas mabilis na pagtugon, at maging isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng isip at katawan, lahat mula sa mukhang simpleng galaw na ito. Maaaring hindi ito mukhang marami sa una, ngunit ang mga resulta ay maaaring maging malalim, lalo na kapag isinama sa iba pang mga ehersisyong tinalakay natin. At ngayong natutunan mo na kung paano palakasin ang iyong mga kalamnan, pataasin ang daloy ng dugo, at i-activate ang iyong mga nerbiyos, oras na para suriin at sukatin
ang iyong pag-unlad. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng pagsusulit sa bahay na magsasabi sa iyo kung gumagana ba ang mga ehersisyong ito at baka magulat ka pa. Bonus, isang simpleng self-test para sukatin ang iyong pag-unlad. Isa sa pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga pasyente ay, Dr. Reyes, paano ko malalaman kung talagang gumagana ang mga ehersisyong ito? At ito ay isang makatarungang tanong. Kapag nag-commit ka sa isang bagay, gusto mong makakita ng mga resulta. Sa kabutihang palad, mayroong isang mabilis at madaling paraan upang suriin ang iyong pag-unlad mula mismo sa iyong tahanan. Hindi ito high-tech. Hindi ito nangangailangan ng anumang magarbong kagamitan at nagbibigay ito sa iyo ng tapat na feedback tungkol sa kung paano tumutugon ang iyong katawan. Tinatawag ko itong morning firmness test. At ito ay isang bagay na dapat bigyang pansin ng bawat lalaking higit sa 60. Ganito ito gumagana pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo ng palagiang paggawa ng mga ehersisyong ibinahagi ko simulang bigyang pansin ang iyong paninigas sa umaga. Ito ang oras kung kailan natural na pinakamataas ang iyong mga antas ng testosterone at ito rin ang oras kung kailan binibigyan ka ng iyong katawan ng pinakamalinaw na senyales ng kalusugan ng iyong mga ugat at nerbiyos. Kung ang iyong paninigas ay nagiging mas matibay, mas madalas, o mas madaling mapanatili, kahit bahagya iyan, ay isang malakas na senyales na lumalakas na ang iyong mga kalamnan sa balakang at bumubuti ang daloy ng dugo. Kung gusto mo ng isang bagay na mas nakikita, maaari mo ring subukan ang toilet paper roll test. Maaaring kakaiba pakinggan, ngunit ito ay nakakagulat na tumpak. Ilagay lamang ang isang walang lamang rolyo ng toilet paper sa iyong naninigas na ari sa umaga. Kung kaya itong suportahan ng iyong paninigas ng pahalang nang hindi lumalaylay, nagpapahiwatig iyon ng malakas na katigasan at daloy ng dugo. Kung hindi ka pa umabot doon, huwag panghinaan ng loob. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng panahon at ang pagiging pare-pareho ang susi. Ang simpleng pagsusulit na ito ay nagpapanatili sa iyo na maganyak at nagbibigay sa iyo ng isang nasusukat na batayan. Ngunit ngayong natutunan mo na kung paano sukatin ang iyong mga resulta, maaaring nag-iisip ka kung paano pagsasama-samahin ang lahat sa isang makatotohanang lingguhang plano. Sa ilang sandali, gagabayan kita sa isang simpleng routine na maaari mong sundin simula ngayon, isa na akma sa iyong buhay, nagpapatuloy ng momentum at naghahanda sa iyo para sa pangmatagalang tagumpay. Ang yung simpleng lingguhang routine. Ngayong natutunan mo na ang 5 mahahalagang ehersisyo at kung paano subaybayan ang iyong pag-unlad, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama nito sa isang routine na akma sa iyong buhay. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Ngunit kapag lumikha ka ng isang istruktura, isang bagay na simple makatotohanan at napapanatili, inihahanda mo ang iyong sarili para sa tunay na mga resulta. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay bumuo ng isang lingguhang plano na nagbabalanse sa lakas daloy ng dugo, flexibility at pagpapahinga. At higit sa lahat, ito ay partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60.
Narito kung paano ito gawin. Araw-araw, gawin ang iyong Kegel lifts 3 beses umaga, hapon at gabi. Maaari itong gawin habang nakaupo nanonood ng TV o kahit nakahiga. Lunes hanggang Biyernes maglaan ng 20 hanggang 30 minutong mabilis na paglalakad. Pinapagalaw nito ang iyong dugo at sinusuportahan ang iyong cardiovascular system. Sa Lunes, Miyerkules at Biyernes idagdag ang hip bridges at pelvic tilts. Pinapalakas nito ang core at pinapahusay ang koneksyon ng iyong isip at katawan. Sa Martes, Huwebes at Sabado, gawin ang iyong chair squats 2 o 3 set ng 10 hanggang 15 pag-uulit. Linggo, ito ang iyong araw ng pahinga na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng oras upang makabawi habang hinahayaan ang iyong nervous system na mag-recharge. Ang schedule na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Hindi mo kailangan ng gym at hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Tulad ng pagsisipilyo, ang maliliit na pang-araw-araw na gawin na ito ay nagdudulot ng malaking resulta. Sa loob lamang ng ilang linggo, maraming lalaki ang nagsisimulang makapansin hindi lamang ng mas mahusay na paninigas, kundi pati na rin ng pinabuting kumpiyansa, enerhiya at mas malalim na ugnayan sa kanilang mga relasyon. Ngayon, maaaring nagtatanong ka, paano nagsasama-sama ang lahat ng ito para sa pangmatagalang tagumpay? Paano mo mapapanatili ang mga resulta manatiling motibado at patuloy na magkaroon ng momentum habang nagkakaedad? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng isang problema, ito ay tungkol sa muling pagbawi sa pinakamahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Manatili ka lang. Malapit na tayo. Konklusyon, isang aral sa buhay mula sa doktor. Kung umabot ka sa puntong ito, nagawa mo na ang isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Ginamit mo ang unang tunay na hakbang tungo sa muling pagbawi ng iyong lakas, iyong kumpiyansa at iyong koneksyon sa kung sino ka bilang isang lalaki. Iyon pa lamang ay makapangyarihan na. Ngayon ay meron ka ng 5 simple at rekomendadong ehersisyo mula sa doktor na tumatarget sa mismong mga sistemang responsable para sa matibay at pangmatagalang paninigas ang iyong mga kalamnan sa pelvic floor, iyong sirkulasyon, iyong katatagan ng core, iyong testosterone at iyong kontrol sa nerbiyos. Natutunan mo kung paano pinapagana ng Kegel lifts ang iyong madalas na nakakalimutang kalamnan sa paninigas, kung paano maibabalik ng araw-araw na mabilis na paglalakad ang daloy ng dugo, at kung paano pinapalakas ng hip bridges at chair squats ang pundasyon ng iyong katawan habang natural na nagpapataas ng iyong mga hormones. At ngayon alam mo na ang pelvic tilts ay tumutulong na i-rewire ang mahahalagang senyales sa pagitan ng iyong utak at katawan. Idagdag pa riyan ang isang simpleng self-test para subaybayan ang iyong pag-unlad at isang lingguhang routine na binuo para sa iyong buhay. At ang mayroon ka ay isang gabay hindi lamang para sa mas mahusay na paninigas, kundi para sa isang mas masigla at puno ng enerhiyang buhay. Ngunit higit pa sa mga katotohanan at galaw, narito ang aral sa buhay na nais kong baunin mo. Ang paglalakbay na ito
ay hindi tungkol sa paghabol sa lalaking dati ka. Ito ay tungkol sa buong pusong pagyakap at pagpapalakas sa lalaking ikaw ngayon. Ang iyong kalusugan ay hindi isang problemang dapat ayusin, kundi isang regalong dapat pahalagahan. Hindi ka masyadong matanda, hindi ka masyadong huli, at hindi kailanman huli para muling makaramdam ng lakas at sigla. Libu-libong kalalakihan sa kanilang edad, 60 at maging 80 ang nagbago ng kanilang kalusugang sexual gamit ang eksaktong mga hakbang na nasa harapan mo ngayon. Ang tanging natitira na lang ay ang kumilos. Magsimula ngayon maging pare-pareho at tandaan alam pa rin ng iyong katawan kung paano umunlad. Kailangan mo lang itong ipaalala. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling ehersisyo ang sisimulan mo. Mag-subscribe para sa mas maraming gabay pangkalusugan na maaari mong pagkatiwalaan at pakiusap. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kamag-anak na kailangang marinig na laging may pag-asa. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Sa katunayan, ang mga pinakamagandang kabanata ay maaaring nasa unahan pa. Narito ako upang gabayan ka sa bawat hakbang ng daan.